Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Kamusta po kung saan man kayo naroroon, saan man bahagi ng mundo, saan man bahagi ng Pilipinas. Sana po ay okay kayo. Sana po ay piliin natin maging okay. Kasi mahirap talaga ang sitwasyon. Pag binilang natin yung araw, halos magdadalawang buwan na tayo, no? Simula nung March, ngayon, inaasahan natin kung ano mangyayari pagdating ng May 15. Diba, no? Kasi, marami na yung nabuburyo. Pero magandang pagnilayan natin ito na habang hinihintay natin kung ano mangyayari pagdating ng May 15, maganda po na itong mensahe ni Kristo sa kanyang mga alagad, sa mga nakikinig sa kanya, napakaganda ng sinasabi ni Kristo na huwag kayong mabalisa. Ulitin ko, huwag kayong mabalisa. Paano ba pag sinabing mabalisa, nababalisa? Diba, no? Pag sinabi nababalisa, ang dami nang papasok kasi sa atin dyan. Andyan na yung nagiging paranoid tayo, no? Para bang lahat na lang nang gawin natin, konting ubo, konting lagnat, COVID na, virus na, andyan yung nade-depress tayo, mayroong anxieties, nai-stress na tayo. Pero pag tinignan mo, tayo na medyo nababalisa, di ba, no? Na nalulungkot, na namomroblema. Tingnan nga natin kung valid ba, worth it ba na mabalisa tayo? Worth it ba yung energy na inilalagay natin? Kasi pag nababalisa ang isang tao, parang ang dami niyang isip ng kung ano-ano na mga bagay na hindi naman dapat isipin, kasi pag iniisip mo yung mga bagay, lalo ka lang nadidepress. Iba nga, di ba? Kaya, bakit gustong-gustong matapos yung lockdown? Kasi hindi na nila matagalan yung mga kasama nila. Either sa trabaho o kaya sa bahay. Kaya gusto nang makawala. Pero tingnan mo nga kung sa term natin, sa millennial na lengguwahe, ang daming nag-iinarte. Worth it ba na mag-inarte ka? Sa kalagayan mo ngayon, yung pinag-iinarte mo, tama ba? Valid ba? Parang wala namang hustisya. Kasi, ikaw, wala kang problema sa pagkain. Pero nababalisa ka, bakit? Kasi gustong-gusto mo nang mamasyal. Yun lang yung dahilan mo. Kung bakit ka nadidepress, kasi yun lang. Gusto mong mag-shopping, gusto mong mag-mall, gusto mong kung saan pumunta. Pero hindi mo problema yung pagkain. Iba, nababalisa kasi ngayon may relief goods. Bukas, paano kaya? Saan kaya? Ngayon may nagbibigay sa iyo ng pagkain. Bukas kaya meron.
Ang dami. Maganda, ibato ko ito sa inyo. Kayo po, valid ba yung pinagkakabalisaan mo kumpara doon sa dala-dala ng iba? Para bang, minsan, kapag meron akong nakakausap, yung, hindi lang ikaw yung may pinagdadaanan sa mundong ito. Maraming mas mabigat ang pinagdadaanan, pero sila bumabangon at nagpapasalamat. Bukas, babangon sila, salamat sa Diyos kasi buhay pa. Pero alam mo yung nararamdaman ng mga namatayan, no, dahil sa COVID, na hindi nila nakita kasi diretso ikikremate, hindi na iburol kasi kailangan ilibing na. Pero ikaw, ang pinagkakabalisaan mo, walang koneksyon, o kaya naubos mo na yung palabas sa Netflix. Ano ba? Wala. Nababato ka lang sa bahay kasi 2 buwan ka na nandyan. Valid ba? Yung iba nagre-reklamo, araw-araw sardinas. Buti nga mayroon. Pero minsan, ang hirap sabihan ng tao na hindi ka dapat malungkot kasi ikli-ikli ng buhay. Yung mga tao nasa ospital, lumalaban na madugtungan ng buhay. Pero ikaw, gusto mo, sa pag-iisip mo, nagkakasakit ka. Yung iba gusto sabi, Lord, sana habaan mo pa ang buhay. Yung iba naman nagsasabi, Lord, sana kunin mo na ako. Kasi, ang daming pumapasok. Pero, ito yung mensahe ni Kristo, sasabihin at sasabihin pa rin niya. Kung tatanggapin mo, good for you. Kung hindi, talagang pagtapos ng lockdown, marami dalhin sa mental hospital. Gusto mo ba yun? Ayaw naman natin. Buti pa nga, may tabi-tabi po, no? Buti pa nga sila, walang pinoproblema. Isip lang ng isip. Pero tayo, na para bang sinasabi, hintay ka lang, maikli lang ang buhay. Maikli lang ang buhay. I-enjoy mo na ang buhay. Hindi mo alam kung ngayon malusog ka, bukas wala na. Kaya, bakit igugugol ang panahon sa pagsisimangot, no, sa pangbuburyo, no, sa pangiinis, kaysa dun sa umisip tayo ng bagay, paano natin pasasayahin ang araw natin? Habang inihintay natin yung pangako ni Kristo. Ang sabi niya, di ba? Wait lang kayo. Pupunta muna ako doon sa tahanan ng aking ama, maraming silid. Ipaghahanda ko kayo, kaya hintayin nyo. Pero hindi sinasabi na mabalisa kayo. Huwag kayong masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Relax. Hindi man ako nagsasabi nun. No? Siyempre, si Kristo ang nagsasabi sa ating lahat. Pero minsan, nisip nga natin, hanggang kailan ba itong perang hawak ko? Hanggang kailan ko ba babudgetin ito? Magkakasya pa ba ito hanggang sa susunod? Paano kapag in-extend hanggang May 25? Paano pag in-extend hanggang August? Paano na? Saan na? Wala pa. Saka mo na isipin. Ngayon, enjoy mo muna ang buhay mo. Hindi pa natin alam kung bukas, susunduin na tayo ni Jesus kasi okay na yung silid natin. Marami kasing nasasayang. Di ba? Maraming nasasayang. O na. Live life to the fullest, di ba? Ang sabi. Enjoy. Umanap ka ng paraan. Umanap ka ng dahilan para maging masaya. Huwag kang mag-isip ng dahilan para maburyo ka dyan at mabalisa. Pero still, choice mo kung mag-i-enjoy at magiging masaya sa kabila ng krisis o magmumukmuk ka na lang dyan at nanaisin mo na lang na mawala. Nasa sayo po. Pero muli, iniiwanan sa atin ito ni Kristo ng kanyang mga salita, huwag tayong mabalisa, manalig lang tayo sa Diyos. Kapit lang. Amen.